Mukhang bombardment Ba? ang nangyayari kay Senate President Chis Escudero. Aba, mukhang may... kaliwat kanan. Kaliwat kanan? Anong Talagang bomba. Anong pinakalas? Kasi nga, ine-expect nila, sabi, hindi, nag-schedule ka ng pagbasa ng doon, yung articles of impeachment noong June 2 eh. Okay. Eh bakit bigla mong binago, ginawa mong June 11? Kung kailan huling araw na naman ng pagdinig ng Senado. June 11? Parang hindi mo parang ayaw mo lang eh. Ayaw mo. June 13 yung pinakahuli. Yun na nga, June 12, holiday. Tapos 13, sinidye, adjournment na. Yun ba yun? Oo. Yes. Aba, dahil dyan, may suggestion si Senador Amy Marcos. Ba, ano sabi ni Senador Amy? Ano sabi niya? Total, inuupakan ka ng marami. Tungkol din sa impeachment, ang Senado, mabuti pa siguro mag-caucus na tayo, mamayang gabi. Aba, magpupuno na sila? Mag-caucus na. Ganon. Ano agenda? Baka yung buwa ng pulo. Tignan natin. Ano ba sabi? Ano ba sabi? Sabi. Ano ba sabi? Pakinggan natin ang payag ni Senador Amy. Sige. Kailan ba ang caucus? Sa lalong madaling panahon para magkaklaro na at magkadireksyon na kami. Dapat lang para June 11 kasi tapos na eh. Ayun o. Nagsasalubong na ang kilay ni Senadora Amy. Lalong madaling panahon pala yan. Kumbaga, yung mga dapat nilang pag-usapan behind the scene, mapag-usapan na sa caucus. Kasi nga, binobomba na ng batikos ngayon ng mga pro-impeachment si Senate President Chis Escudero. Si Senator Chis bumobomba rin pabalik. Yun na nga. Bombahan na nga sila eh. Kaya nga ang nangyari, ano ba talaga ang gusto mo? Di ba? Nagbabanta pa yung militanteng grupo no isang araw, yung Makabayan Black, di ba? Magkasagawa daw sila ng sunod-sunod na kilos protesta kung hindi itutuloy ni Senate President Chis Escudero ang impeachment process laban sa pangalawang Pangulo. Di ba? Nag-press con sina Manuel, Brosas, Castro, iba-iba pa na kasapi ng Makabayan Black ng Kamara ng Representante. Di ba? At sabi naman nung sabi ni Senator Chis Escudero, hindi kami narito para diktahan ng mga mababatas ng Kamara ng Representante. Di ba? Parang gusto niyo sabihin, who you? Ba't ko yung didiktahan? Kanya-kanya tayo. At nabalitaan niyo rin ba na sabi naman ni Senador Jinggoy Estrada, meron na daw umiikot na resolution na ang sabi naman ay i-dismiss na ang impeachment complaint. Inamin naman ni Senator Bato de la Rosa na siya sa kanyang galing yan. Siya nagpaikot niyan. Well, ang magandang maano natin is yung sinasabi nga na bakit hindi yung forthwith ba? Yun pa rin ang pinipilit eh. Yung salitang forthwith, no? Sa lalong madaling panahon. Yes, sa lalong madaling panahon. So, talaga mamadaliin natin yung panahon. Kahit naman na ados mag-umpisa, well, kahit sinong abogado, tanungin natin, talagang gahol pa rin sa oras. Gahol sa panahon. Kasi ang isa sa mga debate, kung halimbawa, saya ng paliwanag, sige, dininig ngayon, although June 30 pa, matatapos, di ba, ang termino ng ating mga mababatas sa 19th Congress, pag nag-Senate adjournment, pwede pa bang magpatawag ulit ng special hearing ba yan ang Senado? At maghi-hearing sila hanggang June 30? Hindi, pero bigyan natin ng konting analysis ito. Iba kasi yung weather bago mag-election about the impeachment, iba rin yung weather ngayon after the election. Okay? Paano natin nasabi yan? Noong bago mag-election, ang pinagbabasihan nila survey. Oo naman. Na ang tao raw gusto na ituloy ang impeachment. Yes, tako. Pero matapos yung eleksyon, ang naging barometro ng survey sa ngayon is yung nangyaring eleksyon. Kasi yung yun ang totoong survey. Yun yung totoong survey eh. So since gano'n na nangyari, iba na ang nag-iba ihip ng hangin. Ihip ng hangin. But with that, of course, iba rin ang takbo ngayon kasi may karera ngayon eh. Karera para manatili sa pwesto.
which is yung maging Senate President. So, binabalanse ng bawat isa, especially ng ating Senate President din, aminin man o hindi, sinabi nga naman ng mga makakaliwa na kaya ganyan ang nagiging posisyon ni Senator Chis Escudero is because gusto niya pa rin ma-retain bilang Senate President. Ayun. So, merong mga konsiderasyon na ganyan na hindi naman natin maikakaila sa ating mga kababayan. Yan. At saka isa pang problema dyan, bukod sa resulta ng eleksyon, nag-survey din sila talaga na kung payag ba ang suportado ba ng taong bayan ng impeachment. Mahigit kalahati ang nagsabing ayaw nila. Yun na nga. Di ba? Kaya ngayon ay... Pero bago mag-election, gusto daw Ayun nga. Mali. Ewan ko kung saan nila kinuha kasi yung survey na yun. Nako. Well, ewan ko lamang kung ano magiging kahinatnan nito. Kasi mukhang hindi naman nila ma-pressure Tinanong nga ito kay BP Inday Sara Sabi niya, mukhang sanay naman sa ganyang pressure si Senate President hindi siya Chis Escudero. yung tipong natatakot na kilala. Hindi niya maduduwag ganyan. Kung mayroong mga pressure. Well, kasi ano bang ina-expect? Halimbawa, mga mambabatas ng Kamara de Representante, ano bang ina-expect nila na mangyayari in case na matuloy sa mga nalalabing araw ang pagdinig sa impeachment? Gusto nila siguro na makaporma na doon bilang mga prosecutor. Ganon? Kasi after June 30, hindi na sila yung ilang hindi na nalo Kasi ang sabi nga nila, ang worry nga nila, baka sa hinagap, ni mapag-usapan. Hindi na napag-usapan sa 20th Congress yung impeachment kasi tapos na lahat pala yan Pero base sa pananaw ko, hindi rin gusto, hindi gusto kundi alam din ng Kongreso na hindi matatapos itong impeachment, matuloy man. Pero ang nais nila is mailatag man lang yung mga akusasyon nila laban kay BP Sara. Yun yung nakikita natin dito. Na sa ngayon, para bang, bakit tinatanggalan nyo kami ng pagkakataon na mailatag lahat ito? Ako sa tingin ko may senaryong gustong buuin na naman. May dramang mangyayari dyan Yes, diba? yes. Natatandaan mo buksan na natin yung sinasabi mo dyan. Natatandaan mo yung envelope na gustong ipabukas dyan sa impeachment? Yung brown envelope. Sa impeachment ni Erap yan, diba? Pangulong Erap At nung Estrada. ayaw yung pabuksan dahil labag sa batas, sa procedure, ang sa gitna pa dati, Davide tsaka Pimentel di ba? Pimentel, Yes. Justice, Chief Justice noon, Davide. nanawagan sila. Doon na lang tayo sa EDSA. EDSA tayo. Yun na ba? Nagkaroon nga ng drama di ba? Nag-walk out yung mga prosecutors kasama si Nagsayaw Senator. naman yung Si Tessie Aquino Oreta. Tessie Aquino Oreta. Yun nga. Di ba? Kaya nga ako sa tingin ko parang pag natuloy ito, May drama lang na gagawin. May dramang mangyayari dito. Kasi alam mo naman lang hindi matutuloy yung impeachment. At kung hindi matutuloy ang impeachment, hindi magkaroon ng pagdinig, hindi ma-execute yung drama. Wala silang magagawang Di ba? drama. Oo nga. Gaya nga sabi mo, yung ERAP na yun, nagkaroon ng drama, di ba? Nagpunta ang tao sa EDSA, nagkagulo. Ayun na, napalitan. Ang problema, buksan yung envelope, wala naman balang laman. nung binuksan, ay ala naman pala. sumambulat. Sumambulat na wala palang laman. Ibig sabihin talagang lang yun, patibong lang, di Yun ba? na nga, na-bait sila. Ang gusto pala talaga nung partner, kasi umiyak pa si Ninoy Pimentel noong time Tapos umakyat sa podium si Senador Franklin Drilon at niyakap. Nagyakapan pa sila doon Ang ganda nun, parang may nakita kong lumang video. Nag-iyakan sila doon. At tapos sabay-sabay na tumayo yung prosecution team. Nag-walk